Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho ulit natin itong itong mga ginagawang kabaklaan tuloy. Mga ginawang paghamon ho ni Vice Mayor na ngayon ay acting mayor ho daw ng Davao City. Nakaka-addict pala content ito si... Nakaka-addict palang ano ito. Mga kababayan, mga ka-analyze, nakaka-addict palang i-content ito si Baste. Pag sinimulan mo pala ito, parang ang sarap-sarap ng idire-diretso, no? Parang wala na nga akong pakialam sa ibang content, eh. Parang gusto ko nang tawagin yung sarili ko, reactionist kay Baste. Okay tayo mga kababayan, update lang ho ulit tayo, ha? Marami nagko-content alam ko sa zona ni Pangulong Bongbong pero masyado kami nakapamahal sa iyo ngayon basta kami mga ibang BBM vlogger. Update ho tayo mga kababayan, mga ka-analyst ho dito sa ginawang pagkapanalo ho ni PNP Chief Nicolas Torre III, ang ating PNP Chief General. Palakpakan ho natin. Masasabi natin masasabi natin ang bagong modelo ho ng isang pagkapulis ho dyan sa Philippine National Police, ha? Saan ka pa makakita, putik? PNP chief na? Boxing champion pa? Saan ka pa? Ito ang malaking pagkakamali mo, Baste. Ito. Kumbaga sa krimen, biktima ka ng sarili mong krimen. Ikaw mismo ang naglubog sa sarili mo. Alam namin, ramdam mo Ramdam mo, no? Na nagkamali ka dito sa ganitong discarding ginawa mo, no? Para mga nangyari, naglagay ka ng isang trap sa isang kagubatan. Pero ikaw din yung dumaan doon sa ginawa mong trap. Ha? Ikaw din yung nabitag, ano? You know what I'm saying? O, ito mga kababayan. Unahin muna ho natin itong ginawang bagong paghamo. Ito naman, ha? Ito. Baste, siya, Vice Mayor, na acting mayor. Di ba ikaw una naghamon? Tapos tinanggap yung laban mo. Kinasahan. Nagbigay ka naman ng hamon na walang kakwenta-kwenta, walang kalaman-laman. Ang layo ng issue. Nagtataka pa nga ako bakit sila ang dalawang involved ni General Torre sa boxing. Pero ang gusto niya magpa-hair follicle test si PBBM at mga opisyalis. Bakit kaya hindi silang dalawa, no? Bakit kinakailangan yung si PBBM? Bakit ikaw ayaw mo? Ito, bagong hamon sa'yo ni General Torre. May hamon sa'yo. Pakinggan mo. Kaming dalawa lang naman involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere, pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami. General, in the event na... Narinig niyan mga media, reporter. Bukas, darating si Baste galing Singapore. 29 ng Hulyo, darating. Ewan ko anong oras. So darating siya. Ilang oras lang naman biyahe Singapore to Pilipinas? 3 hours? 2.5 hours? O darating yan. Salubungin nyo. I-ambush interview nyo. Sabihin nyo, si General Nicolas Torre III, may hamon sa kanya. Magpa-hair follicle test sila anytime, anywhere. Tignan natin kung may ibibigay siyang kondisyon. Pag ito may binigay na kondisyon, nako po, napaghahalataan na. Pag ito sinabi nito, ay mauna si PBBM, mauna yung mga elected official. Pagka ganyan, alam na. Bakit ayaw niya? Anytime, anywhere. Bakit? Ba't ayaw nilang silang dalawa lang involved? Anong dahilan? Diba? Diba? Nako po. Ha? Maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw. May
may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Kung lumumog pa sila Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. Shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila at tuwang-tuwa naman sila, niloloko sila. So, hindi naman tayo brother. I like that. Kahit nga kami, nagtataka kami anong klase mga supporter meron ito Parang mga tangang bobong mga makikitid ang utak na mga parang mga engot na basta. Lahat nasa inyo ng salita. Kita mo una, sinabi, sasampalin si General Torre. Nasa na yung sampal? Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa. Ngayon naman, suntukan naman. Tingnan mo si Digong, inaya niya, nung kabataan nilang dalawa ni Carbonell, nung dating broadcaster ng Davao, na ngayon ay YouTuber. Hinamon ni Digong, siya rin naghamon, ganito. Siya naghamon kay Carbonell, barilan. Hindi nagpunta si Carbonell ngayon doon sa tamang oras, tamang place doon na pinag-usapan. Hindi umutin si Digong, si Carbonell nandun. Ngayon naman, ito naman, ganito. Hinamon ni Baste na suntukan. Etong si PNP Chief Nicolas Torre III, hindi rin nagpunta. O sasabihin, hindi naman hamon daw. Hamon yun. Once na sinabi mo na pag nagsuntukan tayo, kaya kita, pero wala, coward ka. Hamon yun. Hamon yun. Iniinsulto mo yung tao. Tinitrigger mo, pinoprovoke mo, ginagaslightening mo na labanan ka. Paghamon yun. Maraming klase ng aspeto ng paghamon. At yun ang hindi alam ng utak ni Vice Mayor Baste Duterte na hindi na natin kasalanan kung ba't hanggang doon lang abot ang utak niya. Yung alam niya yatang hamon, yung ganito, tara suntukan. Yun lang yata yung alam niyang paghamon. As in literal na hamon, yung talagang letra por letra, talaga suntukan tayo. Yun yata yung alam niyang hamon lang. Maraming klase ng hamon. Sabihan mo ba naman pag nagsuntukan tayo, kaya kita. Bubugbog kita. Pero coward ka Hindi pala paghamon yun. Anong tawag doon? Anong kwento? Anong tawag dyan? Vlog? Vlog. Hayaan na lang yan daw. Ewan lang natin kung ano pang mangyayari. Pero sa ngayon daw, wag na, General. Okay na. Tapos nakakapagtaka pa nga nito, mga kababayan, mas may araw, may time daw si Vice Mayor Duterte sa Martes, Wednesday, Thursday, Friday daw. Na kung kailan pasok ng mga public servant, bukas yung munisipyo. Doon pa siya may time. Nakakapagtaka. Nakakapagtakang Monday to Friday, doon pa siya may oras maipag-boxing. Mali, di ba? Kasi, dapat wala kang oras noon, wala kang time noon dahil pasok sa munisipyo yun Pasok sa munisipyo yun, ba't ka magkakaroon ng time? Di ba? Nakakapagtaka. Ang dapat talaga may oras ka Sunday dahil yun ang walang pasok sa munisipyo. Hindi naman linggo-linggo may boxing. Minsan lang naman yan. Marami ka lang talagang dahilan. Palpak pa nga yung dahilan mo Nabubutasan ka pa. Isipin mo, weekdays may time ka. Dapat nga wala ka dapat time noon dahil nasa munisipyo ka, may pasok ka sa trabaho. So mali, doon pa lang no nalalaman mo na kung anong antas merong pag-iisip utak ito si Vice Mayor Baste Duterte. Doon pa lang ano mo na yung sukat ng pag-iisip niya. Ito mga kababayan, na-insulto, nagalit, nag-react itong si PNP Chief Nicolas Torre III, ang ating champion sa boxing.
Kasi meron hong isang video na kung saan sinabi ho ni Baste, matagal na naman daw niya gustong makabugbog ng unggoy. Isipin mo, ganun yung mindset niya, no? Gusto niya makabugbog ng unggoy. Bakit? Kasi kung isipin mo, siguro, meron siyang galit sa unggoy nung bata siya. Kasi bakit sa edad niyang yan, ganun pa nasa utak niya. Gusto niya makabugbog ng... Ibig sabihin, may galit siya sa unggoy. Ano kaya ginawa sa kanya ng unggoy dati nung bata siya, no? Bakit tumatak sa utak niyang galit siya sa unggoy? Gusto niya makabugbog. Baka may kinakaing saging ito nung bata siya. Ngayon, may napadaang unggoy. Inagaw yung saging niya. At magmula nun, masama na ang loob niya sa unggoy. Gusto niya naman bugbog. Kasi hindi normal eh, di ba? Hindi normal yung sasabihin mo, matagal ko na kasi makabugbog ng unggoy. What? Ano daw? Parang, is that normal? Is that normal yung ganung pahayag? Matagal ko na gusto makabugbog ng unggoy. No, bakit? Ano ba yun? O, pakinggan natin ito mga kababayan. Sino ba? O. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan. Tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Actually, mga kababayan, yan yung pang-insulto sa atin ng mga foreigner. Mag-press 1 ho kayo rito sa ating comment section dito sa video ito. Bata pa ako, naririnig ko na yan ang pang-insulto sa atin ng mga foreigner. Unggoy daw tayo kasi dahil sa kulay natin at sa ilong natin dahil pangu tayo. Kasi yun talaga mga unang ilong ng Pilipino dati, pangu eh. Dahil Pilipino eh. Kaya lang naman nagsitangos ang mga ilong natin, nalahian na ho tayo ng ibang lahi, dugo. Iba na. So, nakaka-insulto ito mga kababayan na kapwa Pilipino, no, bagay may mga lahi kasing inchik kasi itong mga ito. Kaya ganito siguro ang mindset ng utak nito eh. Pakinggan natin ulit si PNP Chief General Torre. Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So, again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yun. So, again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwan. Actually, General, sir, nonsense. Actually, nonsense. Walang kakwenta-kwenta yung mga sinabi niya. Parang, alam mo yun, actually, sa totoo lang, ginagamitan ka ng utak rito ni PNP Chief eh. Basta, di mo namamalayan. Habang nambubuli ka, habang yung mga salita mo, puro parang actually, parang pang elementary nga yung mga asar. Hindi pwede sa Metro Manila ito. Hindi ka vice mayor, tapos hindi mo tatay si Digong, tapos nakikisalamuha ka sa Metro Manila. Putik pagtatawanan ka dito, yung ganyang klase ng mga paliwanag mo, ganyang mga discarding style na kayo, parang yung mo, parang asarbata parang mo tenga, parang ganun yung walang kakwet.
Walang kasensense, walang ka... Alam mo yun, habang nag-aasal bata ka, Baste, ginagamitan ka ng utak nito. Ginagamitan ka ng utak. Hindi mo napapansin? Namamati ka, oh. Biro mo nang-aasal ka ng unggoy, buti sana magandang lalaki ka. Di ba? Buti sana magandang lalaki ka. Hindi rin naman. Ang haba nga ng baba mo, ang haba nga ng mukha mo, sir. Di ba? Mukha ka nga babalo eh. Oh. Di ba? Buti sana pogi ka. Hindi rin naman. Di ba? Oh. Pakinggan pa natin konti yung sasabihin ni General. Iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Salamat din, Alfred. No, okay na mga kababayan at ayan, sasarado na ho ni PNP Chief General Nicolas Torre III itong usaping ito. Tama yan. Ayaan na natin yan, sir. Importante, nakabuo na kayo ng 20 million ba? Kung di tayo nagkakamali para ipamudmud ho sa mga iba't ibang lugar ho nang nasalanta ho ng baha at ulan. Ano? Okay na yun. Ano nangyari? Ano ginawa mo? Vice Mayor Baste Duterte. Kung mapag-aaralan mo kung ikaw ay isang negosyante, kasi ako dati nasa insurance ako eh. Ano man sabi mo? Ano? Ano? Nakukuha mo ibig sabihin? Ha? Kung tutuusin putik, talon-talo ka talaga rito eh. Mali ang marketing strategy mo, sir. Putik, pinasikat mo nga lalo ng gusto si ano? Pinasikat mo ng gusto lalo si PNP Chief General Nicolas Torre III. Hindi mo napansin? Wala ito. Ewan ko lang kung nakuha niyo ibig ko sabihin, ha. Siguro ewan ko sa bagay, itong mga DDC, di naman nila naiintindihan talaga ito. Wala naman ibang ginawa ito, kundi sumigaw lang ng, yung bring him home. Duterte. Wala, yan lang ang, nila. Pero ito yung mga malalimang issue, di naman nila nalalaman to, mga tanga nga eh. Anyway, wasting time mo, kung papaliwanag pa natin to, hindi mo maintindihan ng mga DD shit. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.